Guys, nasa harapan nyo na Di nyo ba nakikita kung ano nangyayari? Plano na nila kung ano man pwede nilang gawin kung sakaling mangyari yung rapture. Gamitin nila yung AI for Mark of the Beast. Lahat nakaset up na. Yung crypto gagawin nilang currency. Kaya nga napakamahal ng bilihin kasi gusto muna nila sirain yung old system ng cash. Kailangan muna nila sabihin yun bago pa mangyari. Katulad din dun sa UN Assembly sa 23. Saktong-sakto yun yung time ng Feast of Trumpets 23 to 24. Mga nagsasabi na hindi yun mangyayari. Guys, alam nyo na hindi yun mangyayari. So alam mo yung time kung kailan mangyayari yun. Ganun ba? Ito pa yung post ni Trump sa X na nakalagay is, "The world will soon understand. Nothing can stop what is coming." Ano sa tingin nyo meaning nito? Rapture? Dadating na yung Antikristo? Or ano man? Tuulitin ko rin si Peter Thiel. Siya yung co-owner ng Palantir. Sa mga di nakakalam ng Palantir, ulitin ko, yun yung company sa USA na nagsusurveillance ng mga data ng mga taga-USA. Ay mag-hold ng 4 na conference patungkol sa Antikristo. So, abangan natin kung ano mangyayari. Isa pa, sa September 7 magkakaroon ng blood moon eclipse at sa September 21 magkakaroon ng solar eclipse na sinasabi sa Acts 2 chapter 20, "The sun shall be turned into darkness," which is yung sinasabi nila is solar eclipse, "and the moon into blood," which is yung blood moon, "before the great and notable day of the Lord." Sa mga nalilito, magkaiba po yung second coming sa rapture. Una muna yung snatching away na sinasabi nila sa Matthew 24:43 na siya ay darating na parang magnanakaw. September 21 naman ay International Day of Peace. Magko-confirm sa rapture sa 1 Thessalonians 5 chapter 3, "For when they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Travail upon a woman with a child, and they shall not escape." Na tinutukoy ng babae dito ay yung Israel at yung mga anak ay tumutukoy sa atin. Tayo yung mga anak na galing sa nanay, which is yung Israel. Nanay, sila yung nagpalaganap ng Bible. Sila yung unang minahal ng Diyos. Sila yung unang pinili ng Diyos. Tayo naman mga hentil na kay Kristo. So ayun yung meaning ng verse na yun. Karoon din ng Abraham Accords na pwede nilang pirmahan sa UN Assembly 23. Sinasabi sa Daniel 9:27, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate even until the consummation, and the determined shall be poured upon the desolate." Ito yung pagpatungkol sa pagdating ng Antikristo. Tuloy nilang pag-sacrifice ng red heifer sa third temple na ginagawa na nila ngayon. Kakaroon din sila ng tipanan o covenant na sinabi ko kanina is Abraham Accords ang tawag doon. At meron pang isa is papagtibayan nila ang covenant na tawag doon is Cyrus Accords. Confirmation after confirmation after confirmation, malalaman natin na nalalapit na talaga ang panahon. Kaya magtiwala na kayo guys kay Jesus. Gawa din akong rapture confirmation patungkol sa music katulad ng Green Day, "Wake Me Up When September Ends." Follow lang kayo mabuti dahil nalalapit na ang panahon. Sa mga hindi paligtas, kahit baptize ka or hindi ka baptize, kailangan natin magtiwala kay Jesus na siya ay namatay at nabuhay sa ikatlong araw at ang dugo niya ang dahilan kaya natubos ang atin mga kasalanan. Kaya lagi niya sinasabi, "I'm the way, the truth, and the life, and no one can come through the Father except through me." Peace.